Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Bago tayo dumako sa ating pag-uusapan, gusto ko po muna magpasalamat sa lahat po ng bumati sa akin, sa aking kaarawan. Andyan po sa YouTube, sa Batang Maynila to it's YouTube channel, dito po sa Batang Maynila to it's Facebook page. Sa mga followers natin dyan na bumati, maraming salamat po sa inyo. At syempre kay Nanay Christy Permin, Nay, maraming salamat sa iyo. At sa mga sa mga kaibigan natin na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel at sa ating Facebook page. Maraming salamat po sa inyo. At doon naman sa sa ating live ay baka gawin po natin 'yan ng Biyernes. December 22 araw ng Biyernes ay matutuloy na po ang ating live. So, pasensya na po, medyo na-delay kasi meron po kasi tayong nilakad kanina. At ako, marami na pong sumusunod na mga schedule ng lakad. Pero sigurado po sa Biyernes ay tutuloy na natin itong ating live. Bilang pasasalamat sa inyong lahat. Ito, tayo po ay magpaparaffle ng Sulit TV box at ilang mga t-shirts. Alright, so ito mga kababayan, pag-usapan natin itong update dito kay Ronaldo Valdez. Kasi mga kababayan, naglalabasan na itong balita tungkol dito sa sa dahilan ng pagkamatay ni Ronaldo Valdez. Nung unang mga araw, medyo tahimik pa itong pamilya, maging ang media ay tahimik din, pero marami ang nagtaka kasi nung unang araw na announce itong pagkamatay ni Ronaldo Valdez, ang nagkumpirma ay ang QCPD, etong Quezon City Police District. So marami nagtaka bakit Quezon City Police District ang nagkumpirma, kasi di ba usually dapat ang pamilya. So maraming kumalat na spekulasyon na baka merong ibang nangyari. At ito na nga mga kababayan, lumalabas na unti-unti ang tunay na dahilan ng pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. At ito ang update. Babasahin ko po itong report ng GMA News. Mga kasambahay sa bahay ni Ronaldo Valdez isinailalim na sa paraffin at ballistic test. Yung mga kasamahan niya nung nangyari yung pagkamatay ni Ronaldo Valdez ay iniimbestigahan. At sumailalim na dito nga sa paraffin at ballistic test. Kasi mga kababayan, nung araw na namatay itong aktor ay may nakitang baril sa tabi ng wala ng buhay na si Ronaldo Valdez. O dahil may nakitang baril, isinailalim sa paraffin test ang lahat ng tao sa bahay bilang bahagi ng investigasyon. Pero hindi umano ito indikasyon na may kinalaman na kaagad sa insidente ang mga isinailalim sa paraffin test. So hindi naman ibig sabihin ng guilty na agad ang ginagawa ngayon ng kapulisan. Gusto nilang malaman kung meron nga bang foul play, kung meron bang humawak ng baril at ipinutok dito kay Ronaldo Valdez. So yan po ay under investigation mga kababayan. Hinihintay pa ang resulta ng paraffin at ballistic test. Kaya naman pinayuhan ng pulisya ang publiko na huwag gumawa ng mga espekulasyon at igalang ang privacy ng pamilya ng aktor. Yan mga kababayan yung yung latest dito sa kaso ng pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. At kapag nagnegatibo naman ang resulta ng paraffin at ballistic test dito sa mga kasama sa bahay ni Ronaldo Valdez, suicide po ang magiging dahilan ng pagkamatay ng aktor. Kasi mga kababayan, merong mga kumakalat na balita na dumanas umano ng depresyon kasunod ng operasyon niya sa prostate cancer ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez o si Ronald James Dulaca Gibbs sa totoong buhay, ayon sa report ng Quezon City Police District. Noong December 2022, inoperahan si Valdez sa Cardinal Santos Hospital. Natagpuan si Valdez 76 ng kanyang driver na si Angelito Oclarit, naduguan sa upuan at may hawak na baril ang isang kamay sa loob ng kanyang silid sa kanyang bahay
sa New Manila, Quezon City noong linggo ng hapon. Na-recover ng mga operatiba ng QCPD Forensic Unit sa tabi ng biktima ang isang kalibre 45 Norinco pistol na may empty magazine, isang fired cartridge case at isang gun case na naglalaman ng isang empty magazine. Lumabas sa pagsusuri na nagtamo ang aktor ng tama ng bala sa kanyang kanan at kaliwang sintido na tila nagpakamatay. Gayunpaman, sinabi ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan na hindi pa nila makumpirmang insidente ito ng pagpapakamatay dahil hinihintay pa ang resulta ng lab exam mula sa SOCO. So ayan mga kababayan, yung nangyayari diyan po sa investigasyon dito sa pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. At ayon sa ulat din ng Quezon City Police District, QCPD, ang aktor na si Jano Gibbs ang unang membro ng kanyang pamilya na rumisponde sa report ng pagkamatay ng kanyang ama na si James Ronald Dulaca Gibbs na mas kilala bilang Ronaldo Valdez. Inabisuhan si Jano Gibbs ng mga opisyal ng Casa Nueva Homeowners Association hinggil sa pagkamatay ng kanyang ama nitong linggo, December 17 ng hapon. Nagdiwang na ika-77 na karawan si Ronaldo Valdez noong Nobyembre 27. Nabanggit din sa police report na si Jano ang nagsabing may dinaranas na matinding kalungkutan ng kanyang ama matapos itong sumailalim sa surgery bunsod ng prostate cancer noong 2022 na posibleng dahilan bakit ito nagbaril sa sarili gamit ang isang Norinco caliber 45 pistol. Dinatnan pa ni Jano ang kanyang duguang ama habang nakaupo sa isang silya at tawak pa rin ang baril na umano'y pag-aari ng biktima. Ayan po yung mga balita na may kinalaman dito sa pagkamatay ni Mr. Ronaldo Valdez. At ito, meron lang tayong mga babasahin ng ilang mga komento. Kaya pala may QCPD. O mas okay pa siguro kung may ginawa pa siguro siyang project. Pag wala at tambay lang sa bahay tapos wala pa kausap, baka lalong maramdaman ng lungkot. Deepest condolences sa mga naiwan na kaanak. Mahirap talaga kasi kalaban ng stress at depression. Rest in peace. Mas mahaba pa sana ang buhay ninyo, sir, kung di ninyo ginawa yan. Sana'y mapatawad kayo ng Panginoon natin. Condolences and rest in peace. Etong mga kababayan, itong anggulo ng pagpapakamatay ay hindi naman basta-basta i-conclude ng kapulisyahan. So iniimbestigahan pa po yan sa ngayon. Kaya nga po isinailalim sa paraffin at ballistic test yung mga taong nandoon sa bahay nang mamatay etong si Ronaldo Valdez. So hindi pa sigurado kung talaga nagpakamatay. Pwede kasing may foul play at medyo po ito, medyo controversial etong incidenting ito. So halos lahat naman dito mga kababayan ay nagpahatid ng kanilang pakikiramay dito sa aktor na si Ronaldo Valdez. So, yun lamang po mga kababayan. Kung tayo po ay may mga kamag-anak na medyo napapansin natin na medyo tahimik, parang laging malungkot, siguro bigyan natin ng oras na kausapin. Kasi minsan ngayon, halos lahat ng oras ng tao nakatutok sa cellphone, sa mga gadgets. Minsan nakala natin yung kasama natin sa bahay, okay pa. Akala natin walang problema pero deep inside pala meron ng dinaramdam at meron ng malaking problema na pwedeng maging dahilan ng pagpapakamatay. So take time na tingnan natin itong mga kasamahan natin sa bahay, mga mahal natin sa buhay, kamustahin natin. Wag puro cellphone. Diba? Minsan mag-usap-usap naman tayo, magkamustahan at malay mo sa simpleng kamusta, malabas niya kung ano talaga yung pinagdadaanan niya. Diba? Simpleng kamusta lang alam niyo malaking tulong yan. Pwede nga dun sa simpleng kamusta, ilalabas na yung malaking problema na kailangan mabigyan ng solusyon. Kapag nangyari yun, diba, biruin ninyo, meron na pala siyang masamang binabalak dahil sa sobra niyang depression. Bigla nating nalaman dahil sa simpleng kamusta. Di ba?
So, bawas-bawas din ang paggamit ng cellphone. Pagdating sa bahay, baka pwede namang magkaroon kayo ng time na magkamustahan, magkwentuhan, para at least nakakapagbigay tayo ng lakas at care dun sa ating mga kasamahan, lalong-lalo na sa mga mahal natin sa buhay. So, yun lang muna mga kababayan. Tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toys sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.